Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikawalong linggo sa karaniwang panahon at sa susunod na linggo ay papasok tayo sa panibagong panahon, ang panahon ng Kwaresma. Noong nakalipas na linggo, matinding hamon ang ibinigay sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mula kay San Lucas. Naalala pa ba ang ilan sa mga hamon na ibinigay sa atin ni Jesus? Anong sabi? Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. Anong dapat gawin sa mga umaaway sa iyo? Ipakulam? Ano ang dapat gawin sa mga umaaway? Yung tanong nga, ikaw ba ang inaaway o ikaw ang nangaaway? Alin sa dalawa? Kailangan muna nating linawin. Minsan pa-victim tayo, no? Pero tayo talaga yung nambibiktima. Pero ang sabi ni Jesus ay, ibigin ang kaaway, ipagdasal ang mga umuusig sa iyo. At magbigay ka ng hindi naghihintay ng kapalit. Kung magbayad, okay. Kung hindi nagbayad ang nanghiram sa iyo, hayaan mo na. Hintahin mo lang. Huwag mo nang siraan. Huwag mo nang i-post sa social media kung sino man yung hindi marunong magbayad. Naintindihan po ba? Yan. Ngayong linggo, paanyaya ulit sa atin, muli tingnan natin ang ating mga sarili bago natin tingnan ang iba. Ano bang madalas na lumalabas sa ating mga bibig? Ngayon kasi parang medyo nakakadismaya kapag nakikita natin o naririnig natin
yung mga tao ngayon, no? Lalo na yung mga tatakbo sa darating na halalan, maayos ang damit, mga may pinag-aralan naman, mga sabi natin may estado sa buhay, pero kapag nagsalita, madidismaya ka. No? Ito ba ang mga future leader ng ating bansa? Ito ba yung mga magdudulot ng magandang impluensya? Noon dati, no, nagkaroon na tayo ng pangulo na talagang ang bibig, no? Normal na ang magmura. Kaya paano natin sasawayin ang mga bata na masama magmura? Kung ang mga leader nagmumurahan at ang nakakalungkot, ang mga magulang sa loob ng bahay nagmumurahan. So paano natin sasawayin? Bad yan, masama yan. Huwag kang magmumura. Huwag kang magsasalita na masama. Kaya mas maging maingat tayo. Meron pa rin tayong responsibilidad. Hindi lang basta ito gagawin natin kung ano ang gusto natin dahil kalayaan natin ito. Kailangan pa rin nating i-consider dahil responsable tayo sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Maganda po yung mga sinasabi, no? Sa unang pagbasa, ang sabi sa aklat ni Sirach, hintayin mo munang magsalita yung tao bago mo purihin. Minsan kasi sa itsura, sa damit, wow, napapawaw na tayo, napapahanga na tayo. Pero ang sabi ni Jesus, o sabi sa aklat ni Sirach, hintayin mo munang magsalita. Anong klase, anong uri ng mga salita ang lumalabas sa bibig niyan? Tabi-tabi po, no? Hindi lang kasi sa gobyerno, maging sa simbahan, dito sa atin, no? Sa mga ministries and organizations, naglilid tayo ng rosaryo, naglilid tayo ng nobina, pag nasa loob ng simbahan. Pero pag nasa labas na ng simbahan, magmumurahan na rin. Pag nasa labas na ng simbahan, doon na magchichismisan. Doon na pag-uusapan ang ibang grupo, ang ibang miyembro. Pakipitik nga yung mga bibig para matauhan tayo lahat. So hindi lang ito, no, para sa labas, kundi lalong-lalo na para sa mga nasa simbahan. Tayo mismo, ako mismo. Kapag nagsasalita po ba ako, no, lalo na kung nasa meeting o kaya lalong-lalo na kapag yung ordinaryo lang, yung casual lang, yung wala lang, no? Ano ang naririnig sa akin? Ano ang bukang bibig ko? Sana naman hindi po mukhang pera, no? Hindi puro pera ang lumalabas sa bibig. Pero sana po, no? Sana salita ng Diyos ang inyo pong naririnig sa akin at hindi ang salita ng mundo. Kasi nakakahiya, no? Nakakahiya kay Kristo na siya pa naman ang ating puno. Siya pa naman ang sinasabi nating naging founder ng ating simbahan, tagapagtatag ng ating simbahan. E tayo, mga bunga ng simbahang ito, masasabi ba ng iba na napakabuti ng puno ng simbahang yan? Kaya sana po, no, mas maging maingat tayo sa ating mga sinasabi. Dahil minsan kapag nabitawan mo na ang salita, dun ka na talaga mahuhusgahan ng tao. Kapag nagbitaw ka ng salita, dun ka na rin talaga ma-identify anong uri ng taong ito. Sayang po, no? Marami naman sa atin dito, may mga edad na, nakapag-aral naman tayo, tinuruan naman tayo, may mga etiquette, may mga paraan ng pagsasalita, may tamang approach ng pagkokorek, may tamang pagbibigay ng advice o payo. Sikapin natin na matularan natin si Kristo sa kanyang mga pamamaraan. Amen?
Magsitayo ang